Hello, hello! Magandang umaga sa ating lahat. Welcome to my vlog. Ayan po, maulang umaga na naman sa inyo. Kasi ayan, umuulan na naman po. Ayan. So, araw-araw na lang pong umuulan dito sa Hong Kong. So, time check muna tayo. Ayan, 10:30 po ng umaga dito sa Hong Kong po. Ayan, at kanina nga nung lumabas ako, hinatid ko si Sophie at umuulan na naman. So, di natin alam kung kailan iinit. Anyway, ayan, tuloy po tayo sa ating paggawa ng video sa araw na ito, guys. Meron tayong dalawang katanungan kasi yung mga ibang kaibigan ko nagtatanong din, at saka dito sa kaibigan natin dito sa YouTube, ayan, nagtatanong din sila. So ngayon ko pa lang sasagutin. Meron tayong dalawang katanungan. Ang una is paano ako nag-abroad or paano ako nakapunta ng Hong Kong. Ayan. Ang pangalawa is kailan ako nag-abroad or bakit ako nag-abroad. So, yun yung mga katanungan na kailangan natin sagutin sa video ito. So, ayan, samahan nyo ako makipagyaw-yawan. Ayan, kung may mga katanungan kayo, pwede nyo namang i-comment dyan sa baba, guys, para mabasa ko at masagot ko kayo. Unang tanong natin is paano ako nag-abroad. So, of course, sa lahat naman tayo, alam naman natin sa Pilipinas, meron tayong mga agency, merong agency dito sa Hong Kong. So, guys, nag-apply ako sa agency sa Maynila, doon sa Taft Avenue. So, ayun, doon ako nag-apply. Meron silang agency doon at may ka-tie-up sila sa agency dito sa Hong Kong. So, ayun guys, yung sinasabi ko kanina na ang ka-tie-up nilang agency dito sa Hong Kong is yung Sunlight Agency. Kung makikita nyo, meron silang branch dito sa North Point. Yun yung pinakamatagal talaga na agency na alam ko, guys. Hanggang ngayon meron pa sila doon sa North Point at meron din silang branch dito sa Central. So ayun guys, alam nyo naman pag nasa Pilipinas tayo, tapos yung isip natin parang hindi pa siya open-minded. Alam nyo yun, yung parang galing ka sa bundok, lalo na ako syempre katatapos kong magtrabaho doon sa LGU, doon sa amin sa Nueva Vizcaya. Kasi after ko mag-graduate ng college, nag-OJT ako doon. So after ko mag-graduate, nag-apply ako doon na volunteer. So nagtrabaho ako doon ng 2 years. So sabi ng tita ko, mag-apply na lang ako dito sa Hong Kong. So ayun, bali yung tita ko, siya yung nandito sa Hong Kong. So siya yung ka-communication ko na mag-apply ako sa agency, and then siya yung tutulong sa akin sa aking finance. So ayun guys, nag-apply ako, nahanap ko yung agency na doon sa Taft Avenue. Nakalimutan ko yung pangalan ng agency, basta doon sa Taft Avenue. Ang ka-tie-up nila dito nga, ito yung Sunlight Agency dito sa North Point. So yun, nag-apply ako, and then sa madaling sabi, pumunta ako dito sa Hong Kong ng August 10, 2006. Ayun, August 10, 2006 ako lumipad dito sa Hong Kong. But syempre, bago ako nagpunta dito, guys, nag-ano muna kami sa Manila, guys. Nag-training kami ng 2 weeks. Nag-training kami doon sa sa agency. Kasi noon, 'di ba, meron silang agency doon, meron silang department kung saan kayo magte-training. So, marami akong kasabay that time. So, ang ginagawa namin doon, tinuruan nila kami kung paano meron din kaming subject na Chinese, kung paano magsalita yung mga basic Chinese. Tapos, meron din kaming teacher kung paano mag-set ng table, kung paano maglinis, paano gumamit ng mga appliances like washing machine, yung ref, mga ganyan. So, yung parang mga high-tech na mga kagamitan pag nasa abroad ka. So, yun yung mga tinuro nila sa amin. And then, yeah, yun nga, na lumipad ako dito ng August 10, 2006. So, ayan. Kayo nang mag-compute kung ilang taon na ako dito sa Hong Kong. So, ayun, about sa finances, ang tita ko naman ang siyang tumulong sa akin. Pero hiniram ko yun, guys, sa kanya. So, bali, ang gastos ko noon is more than 100k pesos. Kasi lahat na doon yung pagta-travel ko sa Maynila, pabalik-balik ng ganyan, mag-a-apply, tapos magpipidos mga medical ko, lahat na.
And then, pumunta ako dito. Tita ko rin nagpahiram sa akin. Siyempre, wala akong kapera-perang pumunta dito. So, siya rin yung nagpahiram sa akin. So, yun. After 1 year, nabayaran ko naman siya. So, ayun, hanggang natapos ko yung aking first contract dito sa Hong Kong. Pero yun yung second video natin kung sino yung mga naging employer ko. Kasi ngayon, ang pag-uusapan lang natin, yung mga sasagutin natin is kung paano ako nag-abroad, kung bakit ako nag-abroad. So, yun yung mga sabi ko kanina na sasagutin natin. So, syempre, lahat naman tayo, kung nag-abroad tayo, kailangan natin ng pera, diba? Sa ayaw mo man at hindi, umayon ka man o hindi, dito sa sasabihin ko, yun ang totoo. Syempre, lahat tayo kailangan natin ng pera, diba? Kailangan natin suportahan ang ating mga pamilya sa Pilipinas. Kasi yun yung pinaka main reason kung bakit tayo nag-abroad or bakit tayo nagpunta sa ibang bansa. So, kung ang balak mo is ibang bansa para lang maghanap ng mapapangasawa, magkakaiba naman tayo ng reason. Pero sa akin, ang reason ko, kasi syempre, malaking pamilya kasi kami, so kailangan ako kasi yung pangalawa doon sa panganay, so kailangan kong tumulong din doon sa mga kapatid ko kasi nawala yung tatay namin. 1 year pa lang yung bunso namin, wala na yung tatay namin, so kailangan ko talagang magbanat ng buto, mag-isip ng paraan para matulungan din sila. Kaya yun yung mga reason at nag-udyok sa akin para mag-abroad. At salamat naman, nagpapasalamat ako sa auntie ko. Ayan, kung mapanood niya man itong video. Ayan, siya yung tumulong sa akin at nagpapasalamat ako sa kanya kasi sa lahat ng tulong niya. Although, yung tinulong niya sa akin is utang ko yun at nabayaran ko rin. Pero malaking bagay na rin yun. Kasi syempre, kung hindi siya nagpautang, wala ako dito. Wala ako dito sa abroad. So, ayun. Kasi ang hirap na talaga ng buhay noon, guys. Alam niyo ang buhay noon, kapag meron kang 10 pesos, marami nang mabibili. Alam mo yung taon, kung 1980s ka or 1990s, ayan, alam mo yan. Maraming mabibili. Meron kang 1 peso o 5 pesos, marami ka nang mabibili. Hindi tulad talaga ngayon. So, malaki talaga ang pagkakaiba noon at ngayon. Ayun, naiba na yung topic natin. So anyway, yun yung reason kung bakit ako nag-abroad dito sa Hong Kong. Ayan. At syempre, single tayo, hindi ko naman inaasahan na makakakita ako ng mapapangasawa o partner dito sa Hong Kong. But anyway, yan yung susunod na topic natin sa ibang video naman. Ayan. Kasi ibang usapan na naman yan. Kasi, syempre, gusto ko naman makipag-communicate sa inyo, parang makiconnect sa inyo. 'Di ba? Pero sa iba naman, yung mga kaibigan nating iba, kilala na nila ako, yung mga ibang kaibigan natin. So, yung mga bagong kaibigan naman natin dito sa YT, sa YouTube, so para naman malaman nyo at para may idea kayo. Ayan. Kasi ang tagal na rin natin dito sa mundo ng social media, dito sa YouTube ba. Baka meron pa dyan hindi nakakaalam ng full name ko. Diba? So, ayan. Pangalawang tanong, ayan. Sana nasagot ko yung unang tanong natin kung bakit at paano ako nag-abroad dito. So, kayo nang mag-calculate kung ilang taon na ako dito. So, 2006 ako pumunta dito, ha? Ayan, i-compute nyo at i-comment nyo dyan sa baba. Ayan, pangalawang tanong natin, guys, is nasagot naman na pala natin kasi kailan ako nag-abroad dito sa Hong Kong. Ayun, nasagot na pala natin. Di ba ang bilis? Ano pa kayang tanong ang kailangan natin sagutin? Kasi yung first employer ko, okay, parang bibigyan ko kayo ng pahapiao. Doon sa first employer ko is Chinese. 2 years ako doon. So, natapos yung unang kontrata ko. Yung pangalawa, natapos din yung kontrata ko, Thailander at saka Belgium naman yung pangalawang amo ko. Natapos ko rin yung kontrata ko doon. And yung pangatlo, yung New Zealand at saka Australian na amo,
na 4 years ko sa kanila. So natapos ko rin yung kontrata ko sa kanila. So ayaw sa lahat ng naging amo ko, ayaw nila akong pakawalan. Pero ako yung umayaw. Ako talaga yung ayaw ko na. Kasi tapos na yung kontrata ko. Yun yung reason ko sa kanila. Pero sa kanila, gusto nila akong i-recontract. Pero ako talaga yung humindi. Anyway, ayan. Yung mga reason, yung mga employer ko na tatalakayin natin sa ibang video. Ayan, iisa-isahin natin yan kung sino at saan ako tumira or kung saan ako unang napunta dito sa Hong Kong. So, ayan, kasi 8 years, bali 8 years akong naging OFW. So, lahat yan sasabihin ko sa inyo. At kung paano ko nakilala itong kasama ko ngayon. Ayan. So, sa susunod ng video yan, para meron kayong aabangan. Ayan, di ba? Bitin ba, guys? Bitin. Hindi bitin yon. Okay, ayan, mag-comment lang kayo dyan, guys. Kung may mga katanungan kayo, ayan, huwag kayong mahiyang mag-comment lang dyan sa baba, guys, para mabasa ko at masagot ko yung mga tanong nyo. Ayan. So, yung susunod kong video ay sasabihin ko sa inyo kung sino yung mga naging employer ko at kung ano yung mga pag-uugali nila, kung paano ako nakipag-deal sa kanila. Nakipag-deal ba? Kasi meron yung mga kasamahan natin dito sa YouTube, kagaya ni Madam Emilia Montesa. Isang amo lang talaga siya, ilang taon na, 'di ba? Ang ganda, ang bongga-bongga pagka iisang amo lang. Kasi ako papalit-palit ako ng amo, pero natapos ko naman yung kontrata ko, guys. Kasi meron naman, magkakaiba naman tayo ng reason. Siguro sa kanya, syempre, gusto niya yung amo niya, mabait yung amo niya, so wala siyang masabi. Kaya, until now, nandyan pa rin siya sa amo niya. O, diba? Siguro kahit kayo, diba? Nandyan pa rin kayo, ilang taon na kayo dyan sa amo niyo. O, sige nga, i-comment nyo dyan kung ilang taon na kayo. Ako kasi talaga, after ng kontrata ko, ayan, lumipat ako, naghanap ako ng iba. Hindi iisang amo, kundi 3 amo sa 8 years. Ayan. Pero at least naman natapos ko talaga yung akin kontrata, walang break contract, hindi ako terminate, yan. Yun naman ang kagandahan at yun ang pinagmamalaki ko kasi natapos ko yung kontrata ko. O di ba? Ayan, kaya congrats kay Madam Emilia Montesa kasi ang tagal-tagal na niya diyan. Sabi ko nga sa kanya malaki na yung LS niya. O di ba? Baka sa susunod yan, bago mag for good, magpapa-meeting ng magpapa-hotel. Magtatawag. Ay, Diyos ko. Alright, guys. Ayan, natapos din natin yung ating video. Salamat sa pakikinig nyo dyan. At yan, maraming salamat sa panonood. Ayan, huwag kalimutang mag-like sa ating video, guys. Thank you so much. Ayan, magandang gabi sa inyo. Have a good night sa inyong lahat. Bye-bye.